Noong 1996, sinimulan ni Nico Angelo ang simpleng pangarap, ang gumawa ng dekalidad na leather shoes na may pusong Pilipino. Sa bawat tahi, talim at detalye ng kanyang mga obra, makikita ang sipag, dedikasyon at malasakit na nagpapatatag sa kanyang negosyo. Kaya alamin natin ang kanyang kwento dito sa Negosyo Tayo. Nag-start ako nung 1996 pa. Kasi may gawaan kami dati, tatay ko, tsinelas. Tapos ako naman po, sapatos na po yung aking ginagawa. Yun po yung itinuloy ko. Dati kasi tatay ko magsasaka lang. Ngayon, nag-aral siyang gumawa ng tsinelas. So nung natuto siya, yun, nagtuloy-tuloy siya ng pagpapagawa hanggang sa dumami na yung mga tao namin, hanggang sa namana na namin. Una, yung kapatid ko, yung kuya ko, meron din gawaan. Pati yung kapatid kong babae, nagkaroon din. Nung una, parang nagdadalawang isip ako. Pero sabi ko nga, taga Marikina ako. So dapat ano ko yung sapatos kasi nga marami kasing umunlad sa pagkasapatos eh. Una, yung mga pinsan namin, yung kapatid ng tatay ko, tsaka yung mga kamag-anak namin. Nag-start pa nga ako, isa lang ang manggagawa ko. Sumunod, naging dalawa, hanggang sa dumami na. Bali ang mga gawa ko, mga topsider, driving shoes, tsaka high cut, tsaka school shoes, tsaka sandals. Nung undoy, nabaha lahat yung mga makina namin, mga balat, mga sapatos. Tapos pangalawa, yung nagkaroon ng pandemya. Halos wala nang kaming maibigay na sa mga manggagawa kasi nga, natigil lahat eh. Yun yung mga naging problema. Tsaka ngayon, ang isa pang problema namin ngayon sa Marikina, yung manpower. Wala na po makuha manggagawa. Dapat po mag-training sa bawat barangay para yung mga kabataan na gusto pang gumawa ng sapatos, mapagpatuloy pa. Kasi yung mga kabataan ngayon, puro cellphone eh. Hindi nila iniintindi yung magiging kinabukasan ng sa Marikina. Dapat kailangan natin suportahan yung mga manggagawa. Unang-una kasi siyempre may mga pamilya sila. Dapat lang na ituloy natin para maging maayos lahat. Dito nakapagtapos yung isa kong anak, tapos meron pa rin ako isang anak na nakakapag-aral. Tapos yun nga, nagkaroon din ako ng mga tindahan sa ibang lugar. So, inikahit ko na yung gustong magpagawa ng sapatos dito sa magpatuloy, dapat kinakailangan natin una yung puhunan, pangalawa yung tao na pagkakatiwalaan, tsaka mga makina na panggawa, tsaka yung susuplayan. Yun ang pinaka-importante eh. Yung susuplayan mo ng sapatos pag ikaw yung nagpapagawa. Importante magnegosyo kasi dito tayo nabubuhay. Kami, kagaya namin sa Marikina, yun ang pinaka-importante sa lahat. Matuto tayo na tumayo na sa sarili nating business. Kasi ang hirap sa Pilipinas kung ikaw yung mamamasukan, parang hindi sapat. Pero kung may sarili kang negosyo, pagkakataon kang umunlad, maging magtagumpay sa buhay.